Alam nyo mga kapatid, marami naman tayong pwedeng gawin sa buhay. Pero isa sa pinakamasarap gawin, yung naglingkod sa Panginoon. Ito hindi ka talo. Lagi kang ipapanalo ng Panginoon. Isang tanging gawin mo lang, yung kalooban ng Panginoon. Patuloy ka lang manampalataya. Para kahit gaano kalakas ang ulan, bagyo, subok na dating sa buhay mo, patuloy na nandun dyan ang Panginoon. Hindi ka niya iingatan, hindi ka niya pababayaan. Makikita mo naman kung gaano kabuti ang Panginoon. Mararanasan mo din ito. Basta patuloy ka lang kumapit sa Kanya. Sa kahit anumang pagsubok, bagyo at tunas ng buhay, manatili kang tapat at patuloy kanyang iingatan. Patuloy kanyang aalagaan at pahalagaan. Pansinin mo, kahit nung hindi mo pa siya kilala, kahit wala ka pang nagagawa para sa Kanya, sinasagot niya yung mga bagay na hindi mo pinanalangin. Binibigay niya yung mga bagay na hindi mo hiniling. Kasi ganun Kanya na-appreciate, ganun Kanya kamahal. Ganun niya tayo kamahal. Ganun niya pinahahalagahan yung bawat nilalang niya sa mundong ito. Mga taong inisip niya, inaruga niya sa mahabang panahon. Patuloy lang ang Diyos na naghihintay na lumapit tayo sa Kanya. Dahil laging nananatiling bukas ang kamay ng Diyos para tayo laging yakapin at abutin sa lahat ng bagay sa ating buhay, pagsubok man yan o kabiguan. Sana huwag maging huli ang lahat bago natin makita ang ginagawang sakripisyo ng ating Diyos. Oo, maraming magagandang bagay dito sa mundo na minsan gusto nating makuha pero hindi natin makuha. Pero alam mo kapatid, merong mas mahalagang bagay na inilaan ng Diyos para sa atin. Bagay na kailanman ay hindi mo pinaniwalaan. Bagay na kailanman ay hindi mo iniisip. Hindi naman masamang maglingkod. Basta tama ang paglilingkod. At hindi naman masama na mag-enjoy. Basta tama ang pag-enjoy. Basta tama ang ginagawa natin. Basta tama ang nasa isip natin. Basta tama ang dahilan natin. Ngunit kung isasantabi natin yung bagay at pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa atin para siya'y maparangalan, para siya'y mapaglingkuran, sinasayang po natin yung pagkakataon na mabigyang halaga yung buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Nakikita ng Diyos ang lahat ng sakripisyo natin. Kung aging bang tao, hindi. Ngunit kailanman, hindi nawaglit sa mata at isipan ng Diyos ang lahat ng sakripisyo natin sa buhay. Kailangan mo lang magtiwala. Matapat ang Diyos sa kanyang mga pangako sa atin. Na kailanman, hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan. Bagay
at salitang patuloy kong pinangahawakan hanggang sa ngayon. Kaya higit ko na-appreciate yung presensya ng Panginoon kaysa sa mga bagay na nakikita ko sa liputan. Dahil ganun yung kahalagahan ng presensya niya sa buhay natin. Kasi hindi naman natin mapaglalagpasan o mapagtatagumpayan ng mga bagay kung hindi niya niloob, kung hindi niya pinahintulutan, kung hindi niya tayo binigyan ng kalakasan, hindi niya tayo binigyan ng kakayahan para mapagtagumpayan ito. Kaya huwag natin masyadong panghawakan yung laya natin, yung kakayanan natin, yung kayamanan natin. Dahil sa bandang huli, isa lang ang mananatiling tapat at naiiwan sa ating puso. At yun ay ang ating Panginoong Hesus. Napagpalang umaga, napagpalang maagang umuulan sa bawat isa. God bless us all.